By them, through thy truth. Thy word is truth. Ano pa, makikita ko natin. He did not withhold difficult truth. Tignan niyo sa verse number 27. Acts chapter 20, verse number 27. Sabi ko dito, for I have not shunned to declare unto you all the counsels of God. I have not shunned. Wala akong pinili ho si Apostle Paul sa mga preaching or mga ipinangaral niya mula ho sa kanyang mga sinasakupan, mula ho sa kanyang mga tagapakinig. All the counsels of God. Sabi niya sa verse number 20, I kept back nothing. Sabi niya dun sa verse number 27, I have not shunned. Meron kasi sa Biblia na tinatawag na difficult subjects. Pero hindi ito in-skip ni Apostle Paul na ibahagi po sa kanila. Sa panahon natin ngayon, yung mga difficult subjects, mali na eh. Jesus' birth in hell, that is another doctrine. Yung salvation by works, mga na po yan eh. Luma na po yan eh. Sabi mo dito, in preaching God's word, hindi dapat i-skip yung mga uncomfortable doctrines. Hindi niya in-avoid yung mga conviction na dapat umalaman ng bawat isa. Ang isang mangangaral, dapat siya'y maging tapat po sa Diyos, hindi po tapat sa tao. Kaya ang sabi mo dito, we must to preach what? The whole counsel of God. Kailangan natin ng preaching about salvation. Ayun yung Sunday school time mo natin. Pero alam niyo po, hindi lang dapat salvation, kinakailangan din natin makarinig ng pangangaral patungkol sa sanctification. Ano ang sanctification? It is a process of our daily lives na ma-reflect po natin sa buhay po natin ang Panginoong Jesucristo. Kasi we have been justified eh. Yung justification, salvation po yun. Isang beses lang po yun. Pero yung sanctification, araw-araw po yan. Process po yan sa buhay po natin to be what? Christ-like. Nakakarinig po tayo ng pangangaral patungkol sa langit. Pero kailangan din natin makarinig ng pangangaral patungkol sa impyerno. Nakakarinig po tayo ng pangangaral patungkol sa pagmamahalo ng Diyos. Pero alam niyo po, kinakailangan din natin makarinig ng pangangaral patungkol sa kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Totoo na ang Diyos ay mapagmahal. So is, ang Diyos ay banal. Hindi niya kinokondemn yung kasalanan o pinalalampas yung kasalanan doon natin. Gusto natin ng preaching about blessing. Totoo po ba yun? Gusto natin ng blessing. Pero alam niyo po, kinakailangan din natin malaman yung responsibility ho natin. Hindi yung puro blessing na lang. May responsibility ho rin tayo sa Diyos. Amen po. Nakakarinig tayo ng pangangaral regarding with grace. Alam niyo po yung grace? Unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat pero ibinigay ho ng Diyos. Ganun niya tayo kamahal. Pero alam niyo po, dapat po natin mapakinggan din ang pangangaral patungkol ho sa pagsunod sa Diyos. Alam niyo po kung anong pangangaral? Obedience. Di ba yung inaawit pa ka ng mga kabataan? Obedience is the very best way to show that you believe. Action is the key to show immediately. Sabi, the joy you will receive. Kasi nga meron nung kagalakan sa pagsunod sa Panginoon. Puro grace kasi tayo eh. Ay, siguro may grace ang Panginoon sa paggawa ko nito. Tataya tayo ng sweepstakes, loto. Iipit pa natin sa Bible natin. Siguro mauunawaan naman ako ni Lord. Minsan pinakailangan natin ng confrontation na pangangaral eh. Ano yung sabi ni Paul? I kept back nothing that was profitable unto you. Bakit to? Kasi ang pangangaral ng salita ho ng Diyos, para ho ito sa atin ho lahat. Para ho sa ikalalago ho natin ito. Hindi dahil nais lang ng
mangangaral yun, nasaktan yung damdamin ho natin. Pero kinakailangan merong magbago sa buhay ho natin. Hindi yung nais nyo lang na marinig, kung hindi yung nais ho ng Diyos na maiparating ho sa bawat isa. Ano pa ang sabi ho dito? He preached with right motive. Si Paul ay hindi yung nagpapagamit sa Panginoon para siya ay maging tanyag lang. Para maging sikat lang. Diba marami sa panahon natin ngayon, gusto nila yung views. Gusto nila yung likes. Gusto nila yung approval ng tao. Pero si Paul, hindi ho siya nangangaral ng salita ng Panginoon para maging famous ho siya. Hindi siya nangangaral o sumusunod sa Panginoon para makagain lang siya ng praise sa tao. Ano yung pangangaral ng salita ng Panginoon ni Apostol Pablo? Para ho sa concern ni Apostle Paul sa mga kapatiran sa lugar ho na iyon, na sila ay mag-profit spiritually. Ngayon din sa panahon natin ngayon, kung tayo ay makakapakinig ng salita ng Panginoon, isa puso ho natin. Hindi yung pagpasok ho natin sa church, iba yung isip ho natin. Kung hindi, sabi, sa preaching time, ang bilis natin ma-distract. Sabi nga ng teacher natin, makikinig kayo, papasok dito, tapos lalabas agad sa kabila. Hindi dapat information. Sa pangangaral ng salita ng Panginoon, kinakailangang ma-transform yung buhay ho natin sa nais at sa kalooban ho ng Diyos. Hindi lang mo sa gusto natin. Hindi lang doon sa mga bagay na magiging comfortable ho tayo. Ano yung ma-accomplish ang salita ho ng Diyos sa buhay ho natin? Alam niyo, kung mahal niyo po yung isang tao, sasabihin niyo sa kanila yung katotohanan. Alam niyo yung encouragement ng tao sa atin? Sasabihin, di ba? Okay lang yan, magpatuloy ka. Magandang mapakinggan yung encouragement na yun. Pero alam niyo po ba, kapag yung isang tao ay nagkakasala na, kinakailangan po natin silang i-confront. Kinakailangan mong magbago, kapatid. Kinakailangan mong tumalikod sa kasalanan, kapatid. Alam niyo, masasaktan po sila. Pero, kung yun yung kaparaanan para magbago yung buhay nila, bumalik ko sila sa Panginoon, gawin ho natin. Hindi ho natin po pwedeng sabihin lang na keep going, sige magpatuloy ka lang yan, mahal ka ng Diyos. Minsan kinakailangan natin sabihin, stop. Hindi yung kay Biboloy, stop. Yung confront na kinakailangan mong huminto sa paggawa ng mali, kapatid. Kinakailangan natin magpatuloy, magbalik loob sa Panginoon. Minsan kasi gusto lang natin mapakinggan, God bless you. Ang hirap-hirap natin tanggapin na you need to repent. Kinakailangan mo manumbalik sa Diyos. Ano yung sabi ko ni Apostle Paul? I kept back nothing. Wala ho siyang itinago. Wala ho siyang pinigil ho na pangangaral ng salita ho ng Panginoon para ho sa kanila. Bakit ho? It was profitable para ho sa kanila. He was faithful even when it was costly. Tingnan niyo po kung paano naging costly at paano naging tapat si Apostol Pablo sa ministry ng Panginoon sa kanyang buhay. In verse number 19, Acts chapter 20, verse number 19. Serving the Lord with all humility of mind. Pagkababa, humbleness. Marami nagsasabi ngayon na I am proud to be humble. Hindi ho yung hindi ho yung ganun. Sabi ho dito, Apostle Paul's character is humble. Humility of mind. Pagkababa. Ano pa? And with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Maraming temptation, marami mong pagtangis, yan o yung gawain mo ng Panginoon.
Akala po kasi natin, puro fellowship lang yung gawain nun ng Panginoon. Akala ko kasi natin yung gawain nun ng Panginoon, puro kasiyahan lang. Alam niyo po sa gawain nun ng Panginoon, if you will going to involve yourself, mararanasan nyo na parang nag-iisa ka lang. Mararanasan nyo kung parang walang nakikinig sa akin. There are so many temptation. Ikaw ay mababagsakin. Kasi nga yung pinaka-tinatarget ng kaaway natin, yung mga maiinit. Kasi yung kaaway ng Diyos, wala na silang pakialam sa sa malamig Wala na yan bagsak na yan Kaya yung pinupunteriya ng kaaway ng Diyos, sila yung maiinit. Kaya anong sabi dito ni Apostle Paul, yung ministry during that time, hindi madali. Hanggang sa panahon natin ngayon, ang ministry ng Panginoon hindi madali. There were many tears, there were many temptations, there were many trials, marami hong kaaway. Naghihintay lang sila. Marami hong paghihirap. Pero alam niyo po, yun ay yung matatawag nating ministry. Bakit to? Kasi tinitira ka ng kaaway ng Diyos Sa ministry, kapag hindi ka tinitira ng kaaway ng Diyos, meron ng mali sa pagsunod mo sa Panginoon. Kapag hindi ka nakikriticize ng tao, meron ng mali sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya sabi natin, sa pangangaral ng salita ng Panginoon, it will not going to make you comfortable. Sa pangangaral ng salita ng Panginoon, kinakailangan mag-profit tayo. Sabi nga, kahit anumang mapagdaanan natin sa kanyang gawain, kinakailangan natin magpatuloy. Bakit Sapagkat naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Ano ang sabi dito ni Paul? I kept back nothing that was profitable unto you. The faithfulness of His ministry. Ang pangalawa natin, the fullness of His ministry. The fullness of His ministry. Acts chapter number 20, verse number 20. The fullness of His ministry. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? I kept back nothing that was profitable unto you, but I have what? Showed you, and I have what? Taught you publicly and from house to house. Demonstration and instruction. Ano yung ipinamalas ni Apostle Paul sa kanyang paglilingkod para sa mga tao ng Panginoon doon po sa lugar ng Ephesus? Hindi lang siya nangaral kung hindi yung mga ipinapangaral niya, ipinapakita nila sa kanya o sa kanila. Hindi lang nangangaral si Apostle Paul, kung hindi yung ipinapangaral niya Apostle Paul, ginaganap niya sa kanilang sa pagiging example, pagiging halimbawa sa paglilingkod sa Panginoon. Paano niya po ito ipinamalas? Ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng kanyang buhay. Hindi lang po sinabi ni Paul. Ganito maraming nagsasabi sa panahon natin ngayon. Sundan niyo yung Biblia. Alam niyo po yung mali? Sundan niyo lang. Kayo lang yung susunod, pero yung sarili niya hindi sumusunod sa Biblia. Maraming nangangaral ngayon na hindi na sumusunod sa Biblia. Anong ginawa ko ni Apostle Paul? Ipinamalas niya yung kanyang buhay sa mga ipinapangaral niya, na yung mga ipinapangaral niya, kaya niya rin ipamuhay. Tignan niyo yung verse number 18. Tignan niyo yung verse number 18 po dito. And when they were come to him, ito yung yung patunay na si Apostle Paul, yung mga ipinangaral niya, ay pinapamuhay niya din. Tignan niyo po hindi ho siya nagmamalaki dito. Kung hindi ini-encourage niya ang mga kapatiran na patuloy na sumunod doon sa Panginoon. Ano ang sabi niya dito? And when they were come to him, he said unto them, you know, sabi, nalalaman niyo,
from the very first day, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you all, with you at all seasons. Nakasama ko nila sa Apostle Paul. Nasaksihan nila yung buhay ni Apostle Paul. Kung anong klase ng pagkatao meron po siya. Ganyan nga yung diba sabi ko sa pag-aasawa, makikilala mo lang yung partner mo kapag kayo ay magkasama na. Diba sabi ko, ng mga nakakatanda ko sa atin, ako ay bagong kasal lamang last December. Magkaiba yung relasyon sa pag-aasawa na. Sabi, matamis. Matamis. Pero mapait din. Hindi lang puro kasiyahan. Kasi meron din mga problema. Ganun din po daw ang isang lingkod doon ng Panginoon. Hindi lang puro kasiyahan po. You will go into experience trials. Pero hindi dapat tayo bumitaw sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi lang dapat sabihin ng isang lingkod na sundan nyo yung Biblia. Dapat siya yung nangunguna na sumusunod sa Biblia. Kasi mahirap yun, na siya yung nangangaral pero siya yung hindi sumusunod. Ano sabi ni Apostle Paul dito? You know, after what manner I have been with you. Sabi at all seasons. Alam mo nila yung buhay niya. Yung buhay ni Apostle Paul. Alam mo nila yung kanilang karakter. Balik tayo sa pag-aasawa. Mabait sa umpisa. Pero nung nagsama na kayo, doon na lumabas yung tunay na ugali. Inubugbog ka na. Yung bigat ba ng kamay? Kaya nga sabi ko sa pag-aasawa, huwag ka pipili ng hindi Kristiyano. Pumili ka yung sa kalooban ng Diyos. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Character. Nakita ko nila yung character ni Apostle Paul. Yung kanyang mga ginagawa. Yung commitment at pagpapatuloy ni Apostle Paul. Kahit ano man yung dumating sa paglilingkod. Sa pagkakataon po na iyon. Ganyan din po yung buhay natin. Hindi lang ang tao nakikinig sa atin. Tinitingnan din nila yung buhay natin kung paano natin ipinapamuhay yung pinapangaral natin. Minsan nakangaral tayo ng pananampalataya. Pero minsan tinitingnan ng tao, paano kayang sinasabuhay ng pastor na yan yung pananampalataya kapag mayroon ng problema? Kapag wala ng bigas, kapag wala ng madukot, paano kayang pananampalataya? Alam niyo po sa tanaw ng Biblia, sa mga nagsuko sa Panginoon ng kanilang buhay, wala akong naghirap. Amen. Psalm number 37. Kaya anong kinakatakot mo na isuko mo yung buhay mo sa Panginoon? Wala akong alam niyo sa tanaw ng Biblia, hindi ko nagsorry ang Panginoon. Kasi hindi niya na-fulfill yung promise niya. Hindi yung sinabi ng Panginoon, ay sorry, anak, kasi hindi ko natupad yung pangako ko. Wala akong mababasa. Dito tayo magsimula. 37, verse number 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. At anong sabi? And he delighted in his way. Dito yung kasunod, though he fall, he shall not utterly be cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. Yun yung sa verse number 25. I have been young, and now I'm old, yet I have not seen what? The righteous forsaken, nor his seed what? Begging bread. Wala akong lingkod ng Panginoon ang naghirap. Sinuko niya yung kanyang buhay. Hindi ko pinrovide ng Panginoon yung kanyang pangangailangan. Philippians chapter 4, verse number 19. I can do all things through Christ, which is the next verse. But my God shall supply All my needs, all your needs. according
according to His riches. All your needs. Alam niyo yung kaagapay ho nung talata ho na yun, but my God shall supply all your need sa gawain ho ng Panginoon. Minsan kasi ginagamit ng ng isang preacher sa normal na Alam niyo kung bakit po yun na sabi yun ni Apostle Paul? Sa paghihirap po sa gawain ho ng Panginoon. Pero hindi ho nagkulang ang Panginoon sa gawain niya. Supposedly si Apostle Paul ay mayamang tao. Mataas yung niya katayuan niya sa kanilang relihiyon. Pero nung isuko niya yung kanyang buhay, naranasan niyang maghirap, naranasan niyang tumangis, pero hindi ho nagkulang ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi ho ni Apostle Paul, but my God shall supply All my needs. all our needs. Hindi yung wants natin. Kasi minsan gusto natin ng iPhone 17 Pro Max Kung hindi yung kalooban mo ng Diyos at hindi niya magagamit sa kanyang gawain, hindi niya pagkakaloob ito. Ano ang sabi ni Apostle Paul? I have showed you yung kanyang buhay. Hindi ko siya nagmamalaki kung paano siya naglingkod doon sa Panginoon. Kung hindi hinahamon niya yung mga kapatiran na magpatuloy doon sa Panginoon. Ano pa? He taught them by the word. Hindi lang huminto si Paul sa example. Kanyang itinuro din yung kanyang yung pangangaral ng salita ng Diyos. A good example is important. But sabi nga, yung good example sa mundong ito, hindi lahat ng good example ay biblical. Kaya kinakailangan natin i-weigh. Kasi kinakailangan natin maging mabuting halimbawa, kinakailangan din natin umayon sa salita ng Panginoon. Kailangan ho natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kinakailangan ho natin malaman yung pananampalataya, kung bakit yan yung pananampalataya ho natin. Kaya kinakailangan natin ng doktrina, kinakailangan natin ng instruction, kinakailangan ho natin ng understanding. Kaya yung preaching, yung teaching, importante po yan. Yung Sunday school time mo natin kanina sa soul winning, importante po yun. Doon niya sa pangangaral o sa teaching makakapagtanong ka pa Pero sa preaching time kasi hindi na Kaya nga kung meron kayong katanungan sa Sunday school time, kasi iba na yung preaching time. Yun na nyo sa 2 Timothy chapter 4 verse number 2. Ano ang sabi mo dyan? Preach the word. Be instant in season, out of season. Ano ang sabi? Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Hindi man nais natin na mapakinggan yung mga bagay na ipinapangaral ng isang mangangaral. Pero kailangan po natin itong mapakinggan. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Kasi kung tunay nga natin na mahal ang isang tao, pero review po natin sila. Kung meron na, kung nagpapatuloy ka na sa paggawa ng mali, kinakailangan mo na ng review. Okay, with all long suffering and doctrine. Yung church, kinakailangan mo natin ng doktrina. Ang mga mananampalataya ay kinakailangan ng doktrina. Ang mga Kristiyano ay kinakailangan ng doktrina. Young in heart, yung adults, ang bawat pamilya, kinakailangan ho ng salita ho ng Diyos. At ito'y kinakailangan maituro ho sa atin ng isang mangangaral. The fullness of His ministry. Ano ba ang makikita ho natin? We need both example and explanation. Alam niyo sa panahon natin ngayon, madami ng gawa sa AI. Alam niyo yan yung graduate sa internet. Pero sa actual na buhay, hindi nila ma-apply yung pag-aaral nila. Kasi ngayon, madali na lang
Tatype mo na lang sa internet eh. How to build a house. Siyempre, una, kailangan mo ng hollow blocks, semento. Eh kung hindi ka sanay, nakaupo ka lang sa computer, hindi mo kaya magpala. Kasi sa computer, makakagawa ka ng bahay. Pero kung i-apply mo na yun yung nasa internet sa totoong buhay, wala, mas mahirap po. Ganun din sa pangangaralo. Hindi lang dapat nasa aklat, kung hindi nasa buhay din ho natin. Ano ang sabi ni Paul dito? Dalawa, demonstration and instruction. Kasi nga, hindi lang dapat ho tayo makakilala ho sa Panginoon. Kinakailangan ho nating lumago. At sa paglago ho natin, nandun yung tinatawag na discipleship. Sa church kaya, ito kaya sa atin, meron kaya tayong disciple? Kahit isa lang po. Ito si dinidisciple ko po ito, Pastor. Paano ba mag-disciple? Sabay kayong matututo sa salita ho ng Panginoon. Iba rin yung discipleship sa soul winning. Kasi sa soul winning, yung focus po doon, pag-aakay ng kaluluwa ho ng tao. Sa discipleship, ang pagtuturo naman sa salita ho ng Diyos. Magkakaiba ho yun. Soul winning, discipleship, Sunday school, yung preaching time. Lahat po ng iyon ay tayo yung magbe-benefit upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at pagkakilala ho natin sa ating Panginoon. So dalawa, demonstration and instruction. Alam niyo nung time ng Panginoon, ganito rin yung halimbawa ng Panginoon eh. Sa Matthew chapter number 26, bago pa dumating ang Panginoon sa Calvary, nasa ng Panginoon? Nasa Garden of Gethsemane. Anong ginawa ng Panginoon sa Garden of Gethsemane? Siya ay nananalangin. Hindi lang nagturo ang Panginoon ng pananalangin. Kung hindi ang Panginoon mismo ay nananalangin din. Sino ang kasama ko doon ni Jesus Christ? Si Peter, si John. Pero anong ginagawa ko ni Peter at ni John? Natutulog. Ginigising pa sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi nyo matagalan na magpe-pray lang ako ng 30 minutes, isang oras, nakakatulog kayo. Prayer meeting. Prayer meeting. Sa amin, ang prayer time namin may 30 minutes. Makikita mo kapag ano eh, amen na. Pag amen na dapat, nakatingala na, nakatano na, bukas na yung mata. Eh yung iba, nakayuko pa din eh. Amen. Eh meron naman yung iba, magpe-pray sa gabi. Magpe-pray sa gabi, yung amen, kinabukasan na. Nakatulog na pala. Ang haba ng prayer na, no? Wow! Nakatulog na pala. Yung amen, kinabukasan na. Ay, halimbawa ng Panginoon. Hindi lang ang Panginoon ay nagturo kung paano manalangin. Nananalangin din ang Panginoon. Kasi sa pananalangin, dyan natin makikita yung relationship po natin sa Panginoon. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ay nakikipag-usap po sa atin. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ang nakikipag-usap sa Diyos. Ganon nabubuo yung relationship po natin sa Panginoon. Ang panalangin natin palagi, Lord, bless this food, Amen. Lord, guide me, Amen. Sa pananalangin, makikita mo na agad yung mananampalataya at yung relasyon mo eh. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 11 verse number 1. 1 Corinthians chapter 11, 1. Ano ang sabi ni Paul? Be ye what? Followers of me. Ayun lang ba? Doon lang ba nagtapos o yun, yung talata? Be ye followers of me. Marami sa panahon natin ngayon, ganyan yung isip sa ano eh.
Be ye followers of me. Sabi ni Apostle Paul doon sa Corinto, bakit mo dapat nila sundan si Apostle Paul? Kasi si Apostle Paul ay sumusunod din saan? Sa Panginoon. Be ye followers of me, even as I am, even as I also am of Christ. Kinakailangan natin sumunod sa ating pastor. Kinakailangan natin sumunod sa ating pastor. Pero kung yung pastor na yun, hindi na sumusunod sa Panginoon, yun yung time para tayo tumalikod sa gawain na yun. But as long as yung leader natin sumusunod sa kalooban ng Diyos, kinakailangan natin magpatuloy at magpasakop. Kasi siya yung nagtitake care sa kaluluwa natin. Siya yung ginagamit ng Panginoon para mapakain yung ating spiritual life. Sabi yun ni Paulo dito, follow me. Pwede niyang sabihin na, follow me. But only as I follow Christ. Hindi niya sinabi na, listen to me. Hindi lang mo yun eh. Kung hindi ang sinasabi ni Apostle Paul dito sa mga taga-Corinto, follow me, watch me as I follow Christ. Hindi lang gawin niyo yung bagay na ito. Kung hindi siya mismo yung gumagawa ng bagay na iyon, siya yung nagiging halimbawa sa kanila sa pagsunod sa Panginoon. Ano pa ho? Ministry must produce disciples, not just hearers. Alam niyo yung sabi sa Book of James? James chapter number 1. James chapter number 1. Verse number 22. Tingnan niyo po itong katotohanan na ito. James chapter 1:22. Be ye what? Be ye what? Doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. There is a danger of being a hearers of the word only, and not doers of the word. Linggo-linggo tayo nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kinakailangan meron tayong mai-apply sa buhay natin. Hindi lang tayo tagapakinig sa salita ng Panginoon. Kasi anong silbi, linggo-linggo tayo nakakapakinig. Pero hindi natin kayang ipamuhay yung katotohanan. Anong silbi na alam natin yung mga doktrina, pero hindi natin isinasabuhay. Hindi natin pinapractice. Anong silbi yung dami-dami nating alam na verses, pero hindi natin alam kung paano sundin yung mga verses na alam natin. Alam niyo po yung goal natin? Hindi lang ma-fill out yung mga empty seats. Alam niyo po yung goal ng Kristiyano? Ma-build yung bawat isa. Ma-build natin yung kapwa natin. Ma-disciple at maturuan natin, lumago sa pananampalataya sa Panginoon. We are not any other religion out there. Na tayo ay nagpaparami lang. Hindi magparami kayo para dumami din yung tithes. Hindi ho. Kinakailangan maunawaan ng Kristiyano kung bakit yun yung pananampalataya nila. Kung bakit yun yung pinaninindigan nila. Kung bakit yun yung katotohanan na dapat natin ipamuhay. Kinakailangan natin mag-build ng isang Kristiyano na kayang turuan din yung iba. Yan, katulad po, yung ministry po sa kabataan. O pwedeng iba yung magturo naman. O pwedeng iba yung mag-lead naman sa choir. Kasi meron tayong talent eh. Yung talent natin,
ipagamit ho natin sa Diyos. Kasi kung hindi tayo nagagamit ho ng Diyos, alam niyo po kung sino gumagamit ho sa atin? Ang kaaway ho ng Diyos. Dalawa lang ho yan. Kung hindi tayo nagpapagamit sa Diyos, ginagamit tayo ng kaaway ng Diyos. Kung hindi tayo nakikiisa sa gawain ho ng Panginoon, baka tayo yung isa sa sumisira sa gawain ho ng Panginoon. Imbis na tayo yung nag-encourage para magpatuloy yung isang Kristiyano, baka tayo yung nagiging dahilan kung bakit sila hindi na magpatuloy ho sa Panginoon. Binubuhusan natin yung apoy ng paglilingkod ho nila. Ano ang ginagawa ni Apostle Paul? Hindi lang siya nagtitipon ho ng mga tao para magkaroon ng audience. Siya ay nagbibuild ng mga disciples. Dine-develop niya yung bawat isa. Kaya nga napaka-importante ho. Publicly and from house to house. Ano ang sabi ho sa pangalawa natin? The fullness of His ministry. Pangatlo ho natin. Nasa ano na tayo? Kalagitnaan. The field of His ministry. Sabi natin sa panguna, the faithfulness of His ministry, the fullness of His ministry. Look at the field of His ministry. Let us go back, Acts chapter number 20, verse number 20. Dito ho natin makikita. Sabi ho dito, and now I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you. Tingnan niyo yung field of His ministry. Publicly and from house to house. Ano ang tawag ho dito? The two spheres of ministry. Public ministry, tsaka personal ministry. Alam niyo po, yung dalawang bagay ho na yun, importante sa buhay ho natin. Bilang lingkod ho ng Diyos. Bakit ho? Ano yung ibig sabihin ng public ministry? It is the ministry to the congregation. Alam niyo po yung ginawa ho ni Paul? Nangangaral ho siya sa congregation. May isang pastor na nagsabi, ang sabi niya, nag-share daw siya ng gospel sa 500 nakatao. Sabi na, wow, blessing, opportunity mo yun. Pero pagkatapos nun, itinaas niya na yung sarili niya. Sabi niya, kaya niyo bang gawin yun? Ako lang. Kasi pagkatapos daw nun, nandun siya sa nandun siya kaharap namin. Sabi ko, iba tong ano na to, iba talaga to. Paatras talaga yung ano niya. Paatras talaga. Hindi, ayaw. Puro paatras. Alam niyo po sa church, we gather together. We gather forsaking the assembly. Umawit ho tayo. Nananalangin ho tayo. Sama-sama ho tayo, nagpupuri ho sa Panginoon. Nakikinig sa pangangaral ng salita ho ng Diyos. Yung pulpit, it matters. Yung public preaching, it matters. Tignan nyo sa Acts 20:25. Acts chapter 20, verse number 25. Sabi, and now behold, I know that ye all, among whom I have gone, preaching what? The kingdom of God, shall see my face no more. Alam niyo ang ibig sabihin ni Paul yan? He preached to them, he taught them, he proclaimed that public ministry, it is important. Mahalaga po yung gathering ho natin, yung pagtitipon ho natin, sama-sama. Ano ang tawag ho dito? Public ministry. Bukod pa po yung public ministry na ginagawa ho natin, street preaching. Yun naman ay pag-aakay ho ng kaluluwa ho. Public ministry pa rin ho yun. Kasi nangangaral pa rin ho tayo ng salita ho ng Diyos eh. Pero hindi ho huminto si Paul ho doon sa public congregation. Sabi ho dito, from house to house. Ano yung ibig sabihin doon? Ministry to every individual.
Alam niyo yung song na The Value of One? Maganda ho yun yung awitin ho na yun. Kasi ang bawat isa ho sa atin, meron pong value, merong value sa harapan ho ng Panginoon. Ayun, ang sabi ho dito, from house to house. Hindi lang natapos ang gawain ho ni Apostle Paul sa pangangaral behind the pulpit. Nagkaroon din ng personal ministry si Apostle Paul para ho sa bawat isa. Kasi nga, ang bawat isa ho sa atin ay importante ho sa Diyos. At ang bawat isa ay kailangan alagaan po ng pastor ho na pinagkatiwalaan ho ng Panginoon na mga laga. Kasi ang pastor din ho yung malalagot ho kapag yung isang kapatiran o isang pananampalatay tumaligo doon sa kanyang pananampalataya. Hindi na nagpatuloy. Merong greater condemnation sa mga pastor kapag hindi ho nila na-take care yung flock ho ng Panginoon. Kasi flock ho ito ng Panginoon, hindi ho ito flock ho ng pastor. Personal ministry. Hindi ho lahat sa auditorium mo ay makikinig ho sa pangangaralo ng salita ho ng Panginoon. Kaya kailangan ng personal ministry. Minsan kasi hindi sapat yung napapakinggan ho natin. Minsan kasi kinakailangan din mag-connect para lumago ho tayo sa pananampalataya natin. Kasi hindi ho natin alam, meron pala problema yung kapatiran ho na iyon. Kinakailangan niya pala ng kausap. Kinakailangan niya pala ng encouragement. Tayo yung gagamitin ho ng Panginoon. Kailangan niya pala ng advice patungkol sa kanyang pamilya. Huwag lang po patungkol sa bulsa. Ay, mahirap po yun. Na yung pastor, inuutangan natin. Pastor, walang kami. Mayroon ka ba dyan, pastor? Yung pastor ay meron ding pamilya. Ang hirap po yun. Pero binibigay na nga rin ng pastor yung best niya. Pero nagsabi kayo, Ma'am Lisel, ma'am, baka pwedeng umiram sa fans. Ay, naku po. Hindi po pwede yun. Kasi yung fans sa Panginoon ho yun, hindi yun sa pamilya ko ng pastor. Nagiging mali ho. Andyan sila para sa guidance, sa prayer, sa teaching. Para tayo ay lumago. Ano ang tawag mo doon? Personal ministry. Meron po ba dito hindi nabibisita ng pastor? Ayan po siya, Ma'am Lobelia. Request natin. Visitation. Hindi may trabaho yung pastor. Diba lahat tayo nakakagapay ho natin ng pastor? Kapag merong struggle, kailangan natin ng prayer. Pastor, pag-pray mo naman ako. Pero pinag-pray po ba natin yung pastor natin? Amen. That ministry. Sabi nga, publicly and from house to house. Ano ba yung dapat po nating malaman? People are not projects. People are not numbers. People are not statistics. Hindi attendance figure ang bawat isa ho sa atin. Bakit ito? Meron ho tayong kaluluwa. Meron ho tayong burdens. Meron po tayong mga takot. Meron po tayong mga struggles. Meron po tayong spiritual battle sa buhay ho natin. Ngayon sabi nga, ang kaagapay ho ng lingkod ho ng Panginoon ay yung ma-take care niya yung bawat isa. Ano yung sabi ho ni Apostle Paul? I have been with you. He knew them, He ministered unto them. Ano yung sabi? He wept with them. Andun at nangaral si Apostle Paul sa kanila. In-encourage at minahal ho ni Apostle Paul. Eh yung isang lingkod doon ng Panginoon, mahal ho tayo bawat isa. Mahal ho tayo. Kasi ang tawag ho doon, shepherding. Ang isang lingkod doon ng Panginoon, ang tawag ho sa kanya, under shepherd. Hindi ho siya yung great shepherd.
Sapagkat ang great shepherd, it is none other than the Lord Jesus Christ. Umiyak si Jacob. Ano ang sabi mo dito? Shepherding. Kinakailangan ng bawat isa. Nasar siya. Pangapat ho natin. Sabi ho natin, the fullness of His ministry. Pangapat, the personality of His ministry. Tignan niyo po ito. Let us go back. And how I kept back nothing that was profitable unto you. Alam niyo po yung ano po doon? Personal pronoun po yun eh. Unto you. Bawat isa po sa atin. But Paul was ministering to people. Hindi lang abstract people o ang meron po doon. Kung hindi, meron po siyang crowd. Meron po siyang ministry. Personal para sa bawat isa. Kasi nga, ang salita ho ng Diyos must become personal ho sa atin. Alam niyo po yun, behind the pulpit, ang pastor laging sinasabi na, ang Diyos mahal ang sanlibutan mo na ito. Pero, dapat po nating malaman na ang Diyos ay mahal din po tayo. Alam niyo po, minsan na papakinggan po natin na ang Diyos ay namatay para sa makasalanan. Pero alam niyo po, isa tayo doon sa makasalanan ho na iyon. Christ died for me also. Minsan napapakinggan ho natin, Jesus saves. Pero isa ho tayo sa nagtiwala ho sa Panginoon po noon. Kaya nga, the preacher must bring it to general, even unto personal. Hindi lang yung kailangan ng tao ang kaligtasan. Kung hindi kailangan mo ng bawat isa. Sabi nga, people need to repent. Pero, kung ang isa sa atin ay nagpapatuloy sa kasamaan at kasalanan, kinakailangan doon natin magbago. Lagi ho natin nga papakinggan na babalik na ang Panginoon. Pero anong gagawin ho natin sa pagbabalik ho ng Panginoon? Tutungangan na lang ba tayo at wala ho tayong gagawin? The Word of God must reach the individual heart. Ministry must have a personal burden. Tingnan niyo po yung burden ni Apostle Paul in verse number 31. Acts chapter 20 verse 31. Therefore, watch and remember that by the space of how many years? 3 years. I cease not to warn everyone night and day with tears. Tingnan niyo po yung personal burden ni Apostle Paul. Umaga't gabi, pinapanalangin niya. Siya ay nangangaral daw sa para sa kanila. Everyone. Hindi lang inarnigin niya yung isang tao, kung hindi ang bawat isa. Mabuti kung isang araw lang. Mabuti kung 30 minutes lang. Pero anong sabi ko dito? Everyday. Night and day. Pero hindi ko natapos doon. Sapagkat si Paul ay tumatangis ho. Sapagkat sa pagwawarning ho ni Apostle Paul sa mga kapatiran sa panahon na iyon, may kagapay ho na pagluha. Eh nga sabi ho sa panglima ho natin, the sacrificial or the sacrifice of his ministry. Nag-sacrifice ho si Paul. Look at verse number 24. Acts chapter number 20, verse number 24. Diba? There are so many things na pinagdaanan doon si Paul. Tingnan niyo po ang sabi sa verse number 24. Look at the sacrifice of his ministry. But none of these things moved me. Neither count I myself, my life dear unto myself, so that I might what? Finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord, to testify what? The gospel of the grace of God. Bakit kaya nakakangiti pa rin? Bakit kaya meron pa rin joy si Paul
kahit na sa paglilingkod niya merong trials, merong temptation, merong tears, bakit kaya nasasabi niyang meron pa rin kagalakan po sa kanyang puso? Kasi alam niyo po, ang paglilingkod doon sa Panginoon, napaka-worthy ho ng Panginoon sa paglilingkod doon natin. Maraming nag-aakala na, ay, ang paglilingkod sa Panginoon, ano lang yun, boring eh. Wala ka namang makukuha dyan eh. Hindi naman nagpapasahod si pastor. Wala ka kaming allowance. Ayun kasi yung hinahabol kasi natin minsan. Kung ano yung makukuha ho natin. Ano ang sabi ni Paul dito? None of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, that I what? I might finish my course with joy. Tignan nyo, yung talata ho na ito, umangkop ito sa sinabi niya nung magwawakas na yung buhay niya. Sa 2 Timothy chapter number 4. Tignan nyo po sa 2 Timothy chapter number 4. Verse number 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Nagtugma ako eh. Yung pananampalataya, yung kanyang paglilingkod doon sa Panginoon, pinanindigan niya hanggang matapos yung buhay niya. Ano ang sabi niya sa Acts 20:24? None of these things move me. Alam niyo po yung trials po sa panahon na yun, hindi o the same sa trials sa panahon natin ngayon. Kasi alam niyo yung trial sa panahon natin ngayon, ayaw natin magsimba kasi umuulan. Alam niyo po yung trials po sa panahon na yun, delikado yung buhay mo nila. Kasi hinahabol sila. Pag nalaman ay ikaw ay lingkod ng Panginoon, they will going to persecute you. Yun yung nangyari ko sa buhay ni Paul. Sa Acts chapter number 16. Asan si Paul? Nasa Philippi. At tignan nyo pa, baba lang tayo saglit. Verse number 22. Tignan nyo po ang nasabi ko dito Nasa Philippi ho sila. And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them. Ano ang ginawa ko sa kanila? Hindi lang ipinahiya. Alam niyo ang ginawa ko sa kanila? Binugbog ko sila. Dahil saan? Sa pangangaral ng salita ho ng Panginoon. Pero tingnan niyo po, sabi, and when they had laid many stripes upon them, nasaktan ho sila, sugatan ho sila. Ano ang sabi ho dito? They cast them into prison, charging the jailer to keep them what? Safely. Hindi lang sila binugbog, anong ginawa ko sa kanila? Ikinulong ko sila. Yun yung trial sa panahon na yun. Sa pagiging lingkod ho ng Panginoon. Pero yun yung ginagawa ko nila na pangangaral sa labas ho. Naranasan mo na ba pupunitan ka sa harapan mo ng trucks? Naranasan mo na ba na mumurahin ka? Naranasan mo na ba nandun kami sa Quiapo? Inaagaw sa'yo yung banner? Babatuhin ka? Pero wala ho yun, compare ho sa trials na dito Kasi sila literal ho na binugbog. Literal ho na yung isang pao nila nasa hukay na sa paglilingkod doon sa Panginoon. Yung kasabihan ho na gano'n. Kaya pagpatuloy ho natin yung pagbabasa sa 23. Sabi, charging the jailer to keep them safely. In verse number 24, who having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. So meron pa silang bitbit na mabigat na bagay sa baho nila. Binugbog sila, sabi, pinahiya ho sila, ikinulong, meron pa silang sabit-sabit ho sa paa.
Pero tingnan niyo po sa verse number 25. And at midnight, Paul and Silas prayed Amen. and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Alam niyo, hindi sila huminto sa situation na yun, sa pangyayari na yun, sa paglilingkod doon nila sa Panginoon. Amen. Nagpatuloy ho sila saan? Sa pananalangin. Nagpatuloy ho sila saan? Sa pagpuri ho sa Panginoon. Amen. Umuulan eh, sa Marikina tayo, babaha. Huwag tayo mag-church. Meron tayong reason, ang dami-dami nating reason. Pero sabi nga ho ni Paul, you will going to know the heart of his ministry para ho sa Panginoon. Bagamat hindi ho naging madali ang paglilingkod niya ho sa Panginoon. It was never an easy. Pero alam niyo kung bakit siya nagpatuloy ho? He served God. He served the Lord Jesus Christ. Kasi nga ang Panginoon worthy sa paglilingkod ho natin. He didn't count his life dear unto himself. He was willing to sacrifice. He was willing to suffer. Sa panahon na yun, wala namang ano eh. Walang move-it. Walang grab. Wala akong sasakyan. Yung mode of transportation, wala ko yung sa panahon natin ngayon. Kinakailangan nun nilang maglakad. Wala akong aircon, wala akong electric fan, walang mic. Wala akong lahat po nito. Pero bakit ko sila nagpatuloy sa Panginoon? Kasi worthy ang Panginoon. Was willing to preach. Was willing to be used by God. Kasi worthy ang Panginoon. Hindi lang dahil worthy ang Panginoon. Kasi nga ang kaluluwa ng tao, it mattered. Ito yung nagmamatter ho sa Panginoon. Alam niyo po ang tawag ko dito, calling. Calling ho ito. Never ever yung profession sa Panginoon naging comfortable. Yung naka-aircon, hindi ho. Pero anong sabi ni Apostle Paul? So that I might finish my course with joy. And the ministry. Yung ministry ba yun na ginawa lang ni Paul? Hindi ho. Anong sabi ho ng talata? Which I have received of the Lord Jesus. Natanggap niya ho sa Panginoon. Ngayon, naging tapat siya doon sa natanggap niya na ministry mula ho sa Panginoon sapagkat siya ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi mo siya naglilingkod doon sa tao. Lahat doon ng ministry na ginawa ko ni Apostle Paul ay nagmula at nanggaling mo sa Panginoon. Kaya nga, nais niya na magwakas o magtapos sa gawain ho ng Panginoon na siya ay nagtatapat. Minsan kasi sa atin, ayoko na street preaching. Ayoko na ang init. Alam niyo sa gawain ho ng Panginoon, expect mo na yung worst. Auuhaw ka, magugutom ka, maiinitan ka. Expect mo na lahat yung bagay ho na iyan. Pero magpatuloy ka pa rin kasi nga, worthy ho ang Panginoon. At lahat ho ng kaluluwa ho ay importante ho sa Diyos. Ito ay lahat sa Panginoon. At kinakailangan natin itong ma-accomplish para ho sa Panginoon. Number 6, dito na ho tayo sa panghuli. The goal of His ministry. What is the goal of His ministry? Para ba i-preach yung mga tao? Mga bata ay sobrang hindi na sa likod. What is the goal of His ministry? Para ba magalang lang yung mga tao sa panahon na iyan? Bakit siya nagpa-public ministry or public preaching? Bakit siya nag-house to house? Bakit siya nangangaral? Bakit siya nag-warning? Bakit doon siya tumatangis? Bakit daw willing mag-sacrifice si Apostle Paul para ho sa Panginoon?
Kasi alam niyo po yung nais ni Paul? Paul wanted people to know Christ. Sabi ko, ang nais ni Apostle Paul ay maipakilala yung tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Lalo si Jesus. Tingnan niyo po yung ministry in verse number 21. Acts chapter 20, verse number 21. Ano ang sabi ko dito ni Paul? Testifying both to the Jews and also to the Greek. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That is the ministry. That is the goal of His ministry. Repentance toward God. Diba yun yung pinapangaralo natin? Repent. Diba yun yung sinasabi ko natin sa mga tao? Repent. At ano pa? Believe on the Lord Jesus Christ. Yun lang po yung sabi nga, yung goal natin sa ministry. Hindi po para dumami yung friends natin. Hindi po para magustuhan tayo ng kaibigan natin or ng crush natin. The goal of our ministry is to present the Lord Jesus Christ to others. Sa buhay natin, makita at mag-reflect yung pananampalataya natin. The ultimate goal of our ministry, it was bringing people to Christ. Sabi, yung goal ng ministry natin, i-point lahat ng tao sa ating tagapagligtas. Hindi sa ating mga sarili. Kasi pwede tayong mag-encourage sa bawat isa. Pwede tayong tumulong. Pwede tayong magturo. Pero the goal of our ministry is to please our Savior. To please the Lord Jesus Christ sa buhay natin. Kasi mahirap kung ang gusto natin sa paglilingkod natin, ma-please yung ibang tao. Hindi yun ang paglilingkod sa Panginoon. Ang tawag ko doon, paglilingkod lang sa tao. Ang dapat ma-please sa buhay natin is the Lord Jesus Christ. And dito sa talata na ating pinag-aralan, ano nga uli yung title ng message natin? A ministry that A ministry reach every house, Na-note nila. A ministry that reaches which is every house. Acts Every 16 to 20. And in Acts chapter 20, verse number 20, it is a beautiful picture of ministry. And how I keep back Sabi yun ni Paul, how I kept back nothing that was profitable unto you. Faithfulness. Sabi yun ni Paul, I have showed you example and have what? Taught you instruction publicly. house to house Yung corporate ministry, sabi ko, house to house. ministry. Meron din si Paul personal ministry. He reached the congregation. He reached every house, every home. He preached behind the pulpit. He preached also to every individual. Yun yung ministry ng isang lingkod doon ng Panginoon. What kind of ministry we have in the church? Ito ba ay helpful sa gawain at ikauunlad ng Panginoon? Or tayo yung isa sa mga nagde-destroy sa mga mananampalataya? Ang ganda ko ng talata na ito. Kasi ito yung example ni Paul eh. Ito yung ito yung gawain sa time ni Apostle Paul eh. Hindi yung naging madali. Araw-araw, nagtuturo siya. Tayo nga pa every Sunday na lang. Tayo nga po.
Every Sunday na lang, nagmamadali pa tayo. Tapos agad yung preaching. Kasi meron pa tayong mga errands. Meron pa tayong mga dapat gawin. Kaya nagmamadali tayo. Kaya dun sa amin, hindi namin nililimit yung time ng preaching. Yung alam na, malagpas na pala ako ng isang oras. Lita. Wala pa daw. Wala pa. Meron pa. May 30 minutes pa. Nawa, tayo ay nahapon sa umagang ito sa salita ng Panginoon. Tayo ay magwakas sa oras na ito sa pamamagitan po ng pananalangin. Let's pray, aming dakilang Diyos, aming Ama, na makapangyarihan po sila. We're thankful, O God, sa iyong salita na aming natunghayan sa umagang ito. Doon ay, O Diyos, na sa panahon noon ni Apostol Pablo, hindi naging madali ang ministry. There are so many tears, there are so many temptations, there are so many trials na kanyang kinaharap po. Pero sabi niya, there is joy in serving Jesus. Merong kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ng isang kasabihan, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Lahat ng bagay na ating ginawa ho sa mundong ito para ho sa Panginoon, ito lamang yung mananatili. At alam niyo po yung pagpapala ho ng Diyos sa mga bagay na ginawa at pinagkaloob ho natin sa Kanya. Dito niya tayo gagantimpalaan pagdating ho ng panahon. Ang Diyos ay naghihintay sa ating buhay. Sabi ko sa ating pag-aaral, maiksi lang ang buhay yun natin. Kanino natin ginugugol ang mga pagkakataon? Yung panahon na meron ho tayo, para saan ho natin inaaksaya ang mga bagay yun na ito? Meron bang place ang Panginoon sa iyong puso? Sa iyong buhay? Sa iyong panahon? Nabibigyan pansin ba natin ang kanyang mga salita? Kaya nga ngayon yung tamang pagkakataon para isuko po natin ang ating buhay. Magkakaroon po tayo ng invitation. Kapatid, kaibigan, hindi kalabisan sa Panginoon ang paglilingkod po natin. This is the best way. Ito yung pinaka-best na maipagkakaloob natin sa Kanya. Yes, meron tayong mga pangarap sa buhay. Pero sabi ng Panginoon ay, kaya niya itong ipagkaloob sa atin, sa bawat isa. Kung siya lang ay yung ating uunahin. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ano yung pumipigil sa atin para magpagamit sa Panginoon? Marami yung ministry na po pwede mo natin salihan. Sa youth, pwede mo tayong maki-join. Sa choir, pwede mo tayong umawi. Napakarami kong ministry sa church na po pwedeng magamit ng Diyos yung talent mo na kanyang ipinagkaloob sa atin. Hindi yung dapat tayo mahiya. Hindi yung dapat natin ikahiya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga kung nais mong ipagkaloob ang iyong buhay sa Panginoon, can I see your hands? Pwede mo bang itaas yung kamay mo? Ako po, Pastor, nais ko pong magpagamit sa Panginoon. Ako po, Pastor, nais ko pong sumama sa gawain ng Panginoon. Ako po, Pastor, nais ko pong magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen. 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 Salamat po, Panginoon. At
at hindi nawawalang kabuluhan ng iyong salita. Sabi po, Panginoon, ng iyong salita, for the word of God is quick and powerful. It is sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of our hearts. Salamat po, Panginoon, sa mga desisyon na nagawa na naipagkaloob sa pagkakataon po na ito. Ikaw lamang ang nakakakita po ng puso ho ng bawat isa. Na commitment namin ginawa, ma-fulfill ho namin. Sabi po, Panginoon, ni Apostle Paul, I have finished my course. I have kept the faith. Na one day, kami rin naman yung magsasabi ng mga katagang ito. Kami naging tapat, kami ay nagpatuloy, whatever it takes namin pinagdaanan para ho sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. Ikaw ay aming itinataas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Salamat po.